I-search ko na lang kasi video ni Kateki ang lumalabas dito. Dito tayo. Wait lang ha. How many bodyguards of Sara Duterte right now? Ito na, mga kababayan. Ito, mga kababayan ha, basahin ko. Basa, screenshot, then pag-aralan ninyo. Ito na. Sara still has 320 bodyguards, more than Marcos Jr. Diba? Meron pang 320 bodyguards si Sara Duterte na mas marami pa kay BBM. Tapos sabihin, Gorgor, paano ka paniwalaan na nagurgur ka sa liig, may nag-attempt ng gurgur nyo? May nag-attempt ng nagurgur sa liig niya, hindi daw nag-success. Paano ka magurgur? Kung meron kang 320 bodyguards right now in this time as a Vice President in the Philippines. Hindi niya pwedeng isama yung 320 bodyguards niya sa dahig. Bakit? Wala namang kriminal sa dahig. Tatay lang naman niya ang kriminal na nandun. Yeah. May kasama siya doon si Kateki. Yung isang lalaki lagi naka-face mask, bodyguard niya yun. 320 bodyguards, saan niya ilalagay yan? Kaliit ng opisina niya sa Quezon City. Babasahin ko ha. Manila, Philippines. Even with the recall of 75 members of her security details, Vice President Sara Duterte still has 320 security personnel. Dating 400 plus. Kinuhaan ni General Marbil ng 75 yung 400 plus niya. 433 bodyguards talaga ang bodyguard ni Sara. Kinuhaan ng 75 personnel ni General Marbil. So meron na lang siyang 320. 320 security personnel, which is even larger than President Marcos' contingent, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said. Remulla made the revelation as he defend the recall of 75 police personnel from Duterte security details, saying it is no big deal. She's still 300 bodyguards. That's bigger than the president contingent. Sabi ni Remulla sa media. Nung nakaraang araw. Philippine Star ang nagbabalita. Ngayon, kung may problema kayo sa binalita ko na meron siyang 433 bodyguards na kinuhaan ng 75 ni General Marbil ng PNP at natirang 320, sabihin ninyo sa akin ngayon, fake news ako. Philippine Star ang sisihin ninyo, hindi ako. Philippine Star ang may sulat ng artikulo na yan. Diba? Tapos sasabihin ninyo sa akin, fake news ako, meron siyang 320 bodyguards na natira. 433 or 430, minainusan ng 75. Meron siyang 320 na natira. Yun ang katotohanan. Basta 433 yung bodyguards niya lahat noon pa man. However, declined to provide a specific number of President security details, citing to security concern. The Philippine National Police earlier explained that the redeployment of some Duterte security detail was to address the shortage of personnel in Metro Manila. Na short kasi ang tauhan sa Metro Manila, kaya kinaltasan siya ng 75. So, naging 320 na lang. Biruin nyo yan. Wala kang ginawa sa bayan bilang Vice President. Nasa Netherlands ka nag-duty na hindi naman yan Pilipinas. Tapos meron kang 300 plus bodyguards. Sinahura ng Pilipino. Saan mo pa uupuin yung mga 300 plus bodyguards na yan? Hindi naman kasya lahat yan sa loob ng opisina mo. Kaliit-liit lang opisina ni Mama Leni Robredo doon na pinasakyan mo ngayon, inoopisina mo ngayon.
Ang opisina ni Sara, yan yung opisina ni Mama Leni Robredo noon. Di ba? 433 talaga yung bodyguard niya. Kinuhaan ang 75, basta may 300 plus. Hindi lang 320, correct me if I'm wrong, basta 433 ang pinaka-total niyan. Sa sahod pa lang ng bodyguard niya, pahirap na sa Pilipinas, magkano sinasahod nun? Siyempre, police yon. May another sahod sa PNP yon. At bukod doon, may sahod pa silang matatanggap mula sa Office of the Vice President. Sobrang dami. Di ba? Philippine Star yan. Si Rimulya nagsalita niyan, hindi ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung sinasabi niya maging Ninoy Aquino, bakit hindi niyo subukan sa sarili niya yan gawin? O baka sa sarili niya mangyari yan, hindi kay Digong. Diba? Puro ka ng rally sa dahig. Umuwi ka sa Pilipinas, serbisyuhan mo yung 32 million na bumoto sa'yo, di umano. Di umano, 32 million, di umano. Serbisyuhan mo yun. Ngayon, speaking of Digong at Ninoy Aquino, hindi mangyayari yon. Bakit? According nga kay Attorney Claire Castro, hindi po nagpapatay ng 30,000 ka-Pilipino si Ninoy. Si Digong nagpapatay po ng 30,000 ka-Pilipino. So, hindi sila magkapareho. Yun ang sagot ni Attorney Claire Castro. Pangalawa, kay Sara Duterte pa rin. Hindi tayo matatapos kay Sara dito. Kay Sara Duterte pa rin, mga kababayan. Ano na naman yan, Ken? Panibago mong topic patungkol kay Sara Duterte. Bakit hindi natin subukan na balikan ang confidential fund issue? Kung dati, sa confidential fund ni Sara, merong mga pangalang Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Ricardo Owishi, Ferdinand Nagaraya, Ferdinand Owishi, Nova, mga pangalang chichirya. Nung nakaraan, mga pangalang kamote. Kung naalala ninyo, yung una, mga chichirya. Sunod, pangalawa, mga carbohydrates, kamote, dodong bungal, dodong kamote, dodong whatsoever. Kung naalala ninyo, ngayon naman, mga baho naman, amoy asim, amoy jugjug. Yun na naman ang mga pangalan ngayon. Kakaiba. Nakakaloka, in fairness. Kung dati pangalan chichirya, pangalawa mga carbohydrates, no, mga kamote, mga dudong, mga dudong ganito, dudong ganyan. Ngayon naman mga jugs maasim, jugs kimir, jugs kwala, jugs mga bababaho na apelyido naman. Panibago. Oh my God. Ibang pangalan naman. Ngayon mga kababayan, sinong pinagluluko ng Office of the Vice President? Una, apelyido, chichirya. Pangalawa, kamote. Pangatlo, mga asim-asim na, mga bababaho na, mga jug-jug na. Eto na. Confi. Recipient ni Sara. Apelyido kakaiba. Diyos mio Marimar. Dito tayo ha. Napin muna natin. Matatawa kayo dito mga kababayan. Kakaibang pangalan. Patungkol sa confidential fund. Ito na. Sara Duterte. Confi. Issue. Panibago na naman ito. Ay, Diyos ko talaga, mga kababayan. Napin natin ha. Kakaiba na naman ito. Sino yung congressman na mataba? Kung dito, ang sabi dito, Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, tapos Dudong Kamuti, Dudong Bungal. Ito naman, confidential fund. Panibago. New beneficiary. Ay, Diyos ko po.
Kakaiba ito, mga kababayan. Ito na, ito na. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang ilan pang kahina-hinalang pangalan ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education noong ito pa ang kalihim ng kagawaran. Sa pagsusuri ng Kongreso sa listahan, natuklasan ang mga recipient na may pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Judy Asim. Gaya na Diba? Narinig ninyo? Kung dati, Chichirya, Nova, Uwishi, Piatos, Nagaraya, tapos yung pangalawa, merong Dodong, Bisayang-Bisaya na pangalan, Mamyamalay, silo po. Diba? May iPad ka na. Matagal na ako may iPad. Diba? Hindi po to iPad, tablet po ito. So ngayon naman, ang pangalan, Amoy Lu. Amoy Lu. Pangalawa, Fernan Amoy. Pangatlo, Jog de Asim. Putang inang yan. Anong klaseng nilalang ang Pilipino kung hanggang ngayon maniniwala pa rin sila? May Xiaomi pa, may apelyido pa cellphone. May Dodong Kamote, may Mingo. Sabi ni, Ouch Guevara, may iPad ka na, hirap ka makabili niyan. Putang ina mo, pag binagsakan kitang 3 baritang ginto. Itong iPad na to, barya lang to sa akin. Tandaan mo yan. Hindi mo pa nakita? Ayan pa 100,000 yan. Ito 35,000 lang to, Huawei pa. Sabihin mo kung mahirap makabili. Tang ina mo ka, kahit matulog ako buong buhay ko, hindi ako mamamatay sa gutom. Huwag mo ko sabihan bayaran. Hindi ako katulad ng mga DDS vlogger dyan na pinapapunta pa ng China. At gagastusan pa ng mga Chinese. Sagutin ninyo ito. Amoy Lu. Fernan Amoy. Jugs ni Asim. Juga mo maasim. Amoy Lu. Utang ina. Sinong Pilipinong maniniwala pa dito at sinong DDS na tanga na hanggang ngayon magpakatanga pa rin? Sino? Sabihin ninyo ngayon na hindi kayo pinagluloko. Sabihin ninyo ngayon na hindi kayo ginawang tanga ni Sara Duterte. Sige nga. Amoy luga. Ferdinand Amoy. Pirti ang amoy. Jugs di Asim. Putang inang yan. Mga dipuga, lintian, amoy luga. Jugs di amoy lu. Jugs di Asim. Pirti amoy. Putang ina, kung meron mang totoong sabog, yun yung gumawa ng pangalan na to sa confidential fund ni Sara. Bahu, lubot, meron ba? Ito ang explain ninyo, mga DDS. Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Sinong pinagluloko ninyo? Kaming mga Pilipinong mas mautak pa sa Vice President ninyo. Lulukuhin ninyo, papaniwalain na ang tatanggap ng confidential fund, mga pangalan ng mga kamote, chichirya at mga amoy. Putang inang yan. Sinong Pilipinong lulukuhin ninyo? Unang nilabas ni Sara ang pangalan, apelyido, chichirya. Pangalawa, Manggo. Pangatlo, Kamote. Ngayon, pang-apat, mga amoy luga. Jugs di amoy. Ferning amoy. Amoy lu. Sinong tanga Pilipinong uutuin nila sa ganyan? Hindi tayo nag-aral ngayon. Kahit grade 1 matatawang magbasa nito. Tang inang yan, Fernang Amoy. Putang ina, nakakaputang ina talaga. Ganito bang gobyerno ang gusto ninyo? Ganito. Ma'am Samantha, maraming salamat po. Ma'am Samantha Ge. Ayan, sa yung super sticker. Thank you so much. Pilipino, hanggang kailan kayo magpakatanga?
Kinain na tayo ng sistema ng mga DDS na hanggang ngayon naniniwala sila na mabuti ang hangarin ni Sara Duterte. Samantalang ang tumatanggap ng confidential fund hindi nakarehistro sa PSA at sa NSO. Putang ina. Ito. Continue. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang ilan pang kahina-hinalang pangalan ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education noong ito pa ang kalihim ng kagawaran. Sa pagsusuri ng Kongreso sa listahan, natuklasan ang mga recipient na may pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Judy Asim. Gaya ng mga naunang pangalan, wala ring birth, marriage o death record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority. Di ba? Walang birth, walang birth certificate, walang death certificate, at walang record. Kahit marriage contract, itong mga tumatanggap. Ngayon, mga kababayan ko, kakamping, loyalista at DDS, maniniwala pa ba kayo? Nakaraan, chichirya. Pangalawa, kamuti, mangga. Ngayon naman, amoy. Ay, Diyos ko naman, nakakadismaya. Diba? Hanggang sa ngayon ba, magpakatanga pa rin kayo, mga DDS? At naniniwala kayo ng tumatanggap ng confidential fund, amoy luga, firting amoy, at jugs-jugs na asim. Putang inang yan. Ito yung mga dapat pinagmumura eh. Diyos ko, amoy luga. Firting amoy. Jugs di asim. Putang inang yan. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha at saan kayo hindi ba kayo nag-iisip? Ultimo grade 1 student. Matatawa pag nabasa yan. At mismong inimbestigahan na ng Kongreso na walang death certificate, walang date certificate, walang birth certificate, at wala sa lahat, walang marriage certificate. Hindi rehistrado sa NSO or sa PSA. Maraming salamat, Ma'am Ashley Dines, sa yung super chat. And thank you so much po. PBBM Load Circuit, maraming salamat po. Ma'am Ashley Dines Vlog. Di ba? Just try to imagine. Putang ina, nakakaano eh. Papakatanga pa rin kayo. Amoy luga, perting amoy, at jugs di asim. PSA. Ayon kay VP Duterte, hindi niya masagot ang issue sa confidential funds dahil hindi nito alam kung anong ginawa ng Kongreso sa ebidensya laban sa kanya. Utang ina, Kongreso pa ang sinisi mo na hindi alam. Hindi niya alam kung anong ginawa ng Kongreso. Iniimbestigahan lahat ng tumatanggap. Kasi nagpasa ka ng resibo sa COA. At hinanap ngayon ng Kongreso kung yung mga tumanggap ba ng nasa resibo ay tao ba o hindi, gawa-gawa lang. Ngayon, nung hinahanap ng Kongreso, at ng mga mambabatas, hindi makita kung anong pangalan ang nilagay mo dito. Tapos sisihin mo yung Kongreso. Hindi rin ito alam kung ang mga dokumentong ito ba ang isinumite ng Office of the Vice President. Napaka-imposible naman na hindi galing sa Office of the Vice President ang mga dokumento na yan, galing sa COA nga yan. Kinuha ng Kongreso at inibistigahan yung mga tumatanggap. Di ba, Mamayet? Wala na akong masabi sa anong klaseng palusot yan, Sara. Dapat sa'yo i-impeach ka na. Huwag kayo magalit sa akin, mga DDS. Kasi huwag nyo kaming idamay kung bobo kayo, kayo lang dapat. Kaso nadadamay kami. Pilipino kayo, Pilipino din kami. Pero yung kabubuhan ninyo, nananatili eh. Sagad sa buto. Diyos mio, Marimar. Dito tayo, mga kababayan. Amoy lusi, amoy julogs, jogs di asim. Ay, putang ina. Pero sa totoo lang napaka-unfair. Napaka-unfair talaga minsan ng Congress. Ito, mga congressman, huwag kayong magalit sa akin. Yung mga vlogger na pinaiyak ninyo ng mga fake news, kaya-kayanin ninyong sigawan, kaya-kayanin ninyong
pasuri-surihin. Pero si Sara Duterte, wala kayong aksyon. Di ba? Nagtataka lang din ako sa mga kongresista. Kapag mga vlogger, harap-harapan ninyong pinapaiyak, pero si Sara Duterte, malayang nakakalabas-pasok ng bansa, hindi nyo man lang maaresto na napakaraming ebidensya ng hindi niya masagot-sagot. Pero yung mga vlogger ilang araw na hindi sumipot dyan sa tri-committee hearing, bababaan ninyo ng warrant, bababaan ninyo ng contempt. Si Sara Duterte, ang dami nyo nang nakikitang ebidensya, hanggang ngayon labas-pasok lang sa Pilipinas. Di ba? Minsan unfair. Para sa akin, vlogger din ako, mga vlogger din yon, pero hindi ko sila kinakampihan kay mga fake news sila. Pag mga vlogger, mga maliliit na tao, mga mabababa at walang posisyon sa gobyerno, kaya ninyong i-contempt, kaya ninyong paiyakin. Samantalang si Sara Duterte, napakarami ninyong nakukuhang ebidensya na puro kabulastugan, hindi nyo man lang mababaan ng warrant. Ano bang kinakatakot ninyo? Napakadami ninyo. Isa lang si Sara. Si Digo nga, napakulong nyo, si Sara hindi.